Hi everyone! Welcome to another episode dito sa podcast. And today is April 22, Monday. Ang story natin for today is about Jonah and the fish. So, itong Jonah and the fish, mas kilala siya bilang Jonah and the whale, balyena. Naalala ko noong elementary, may mga nagtitinda ng mga books na kakatok sila sa room, tapos magde-demo sila ng mga, papakita nila yung mga books that they are selling, and mostly mga Ibong Adarna series, and ito nga, mga children's books, mga Bible stories, at isa na doon si Jonah and the whale. But in the Bible, hindi naman siya sinabi na whale, hindi naman siya balyena, but big fish. So, yon ang ating title for today, Jonah and the fish. So, si Jonah, ang book ni Jonah ay makikita sa Old Testament. So, kapag Old Testament, si God the Father, Diyos Ama ang ating main character. Well, sa lahat naman, siya ang main character. But wala pa kasi si Jesus noong Old Testament. So, siya ang ating main character for today's video. Si Jonah at ang Diyos Ama. So, si Jonah ay isang propeta. And like what I've mentioned noong last episode natin, ang mga propeta, sila yung nagiging messenger ni God. Kung meron gustong ipasabi or ipagawa si God, it was through the prophets, mga propeta ang kanyang mga inuutusan. And isang araw, si Jonah, inutusan siya ng Diyos Ama na pumunta sa isang bayan ng Nineveh. So, Nineveh yung pangalan ng city, and gusto ni God na sabihan yung mga tao doon na nalalaman na niya ni God yung mga masasamang ginagawa ng mga tao doon sa Nineveh. Gusto niya ipasabi niya kay Jonah na nalalaman na ng Diyos Ama yung mga pinagagawa nila doon sa Nineveh, yung ugali nila doon sa Nineveh, which is masama, bad. Ngayon, without any explanations, si Jonah, nagtago siya kay God. So, hindi niya sinunod. Tumakas siya doon sa utos ng Diyos Ama. If yung Nineveh ay nasa right side, si Jonah ay tumakbo sa left side. So, walang explanation kung bakit hindi niya sinunod si God. But later on, matatakel natin kung ano nga ba yung dahilan ni Jonah. Okay, so habang tumatakas si Jonah, nakakita siya ng ship, ng barko. Nakakita siya ng barko at sumakay siya doon, nagbayad siya ng pamasahe. Tapos, sumakay siya sa barko. So, yung mga sailors, mga tawag doon? Traders. So, mga traders, yung nasakyang barko ni Jonah papuntang Tarshish. So, lugar din yung Tarshish. Malayo siya sa Nineveh. Ngayon, habang naglalayag sila, nagkaroon ng malakas na hangin at violent storm. So, violent storm is talagang galit na bagyo. Ipinadala ito ng Diyos Ama. At ngayon, sobrang takot ng mga sailors, pati ng kapitan, natakot sila na baka lumubog yung barko. Tinapon nila yung mga produkto na sakay nila para gumaan yung karga nila. Ngayon, hindi pa din yun ang naging hindi pa rin yun nakatulong sa kanila.
Ngayon, ginising nung kapitan si Jonah kasi natutulog siya sa ilalim ng barko. Sabi ng kapitan, gumising ka dyan, tumawag ka sa Panginoon mo para mailigtas sila, para sabihin kung ano ang dapat nilang gawin. Ngayon, pumanik na si Jonah dun sa taas at nagpalabunutan sila. Yung mga sailors, yung kapitan, nagpalabunutan sila kung sino ba talaga ang dahilan kung bakit pinaparusahan sila ng Diyos. So, ngayon, ang nabunot nila ay si Jonah. And yun yung time na inexplain ni Jonah na siya yung may kasalanan kung bakit nagkaroon ng malakas na bagyo, malakas na hangin, at kasi nga daw tinakasan niya yung utos ng Diyos Ama. At para daw maligtas yung mga tripulante, yung mga sailors and yung kapitan, para daw maligtas ay itapon nyo na lang ako sa dagat. So, yun ang sabi ni Jonah. Pero yung mga sailors, yung kapitan ng barko, natakot sila kay God kasi if itatapon nila si Jonah sa dagat ay murder yon, di ba? Parang alam nila na mapapatay nila si Jonah. Natakot sila sa Diyos kasi baka sila naman ang parusahan ng Panginoon kapag itinapon nila si Jonah. Kasi ano nga yun pagpatay yon para sa kanila. Dahil alam nila pag tinapon nila si Jonah, 100% mamamatay si Jonah. Sa lakas ng alon, sa lakas ng bagyo, sa lakas ng hangin. Pero nagtry pa sila once again na makarating sa Pampang. Pero habang papalapit sila sa Pampang, mas lalong lumakas yung bagyo. Kaya nanalangin na lang sila sa Diyos na yung gagawin nila kay Jonah, na itatapon nga si Jonah, ay sana daw wag silang parusahan ng Panginoon. So, nagdasal muna sila, then tinapon na nila si Jonah. Ngayon, naitapon na, naihagis na nila si Jonah sa karagatan, lumubog na lumubog sa ilalim, and God provided ng isang malaking isda para iswallow, lulunin si Jonah. So, ayan na nga yung malaking fish, nalulun na si Jonah. Tapos, after nun, nagstay si Jonah sa loob ng tiyan ng isda na yon for 3 days and 3 nights. 3 araw, 3 gabi. At wala siyang ginawa kung hindi magpasalamat lang sa Panginoon, magdasal. And noong pagkatapos ng ikatatlong gabi na, after niya magdasal sa Panginoon, iniluwa siya ng isda sa Pampang. After mailuwa na siya ng big fish, nandyan na uli yung utos ni God. Hindi na bago, no? Walang nabago sa utos. Same pa din yung utos. Pumunta ka sa Nineveh at sabihin mo sa mga tao doon na nakikita ko ang kanilang kasamaan. So, this time, sumunod si Jonah. Sinunod na niya yung utos ni God. At ngayong oras na to, wala pa ring explanation si Jonah kung bakit hindi niya sinunod si God noong unang utos pa lang. So, yung Nineveh, kapag maglalakad ka, it will take you around 3 days para marating. Pero isang araw pa lang narating na yon ni Jonah. At habang nandun siya, sinabihan na niya yung mga tao dun. Kahit yung hari, nakarating sa hari na kapag hindi sila nagsipagbago, kapag hindi sila nakapagsisi or nakapagbago, sa loob ng after 40 days, ay lilipulin ng Panginoong Diyos Ama
yung bayan ng Ninive. So lahat sila magpe-perish, mamamatay. So after 40 days at hindi pa rin nagbabago yung mga tao doon, mamamatay silang lahat. So yun yung message. And you know what? Yung mga tao doon, kahit na yung hari, talagang nag-ayuno sila, nagsisi sila, at nagsipagbago sila. So, nung nagbago yung mga tao doon, nakilala na nila ang Diyos Ama, itong si Jonah naman ang super emote. Nag-emote siya at dito na niya sinabi kay God na kaya nga ba tumakas ako kasi alam ko na maaawa ka sa mga taong ito. So for Jonah, para sa kanya, para kay Jonah, hindi dapat kaawaan ng Panginoon yung mga tao sa Ninive. Kaya siya tumakas sa utos ng Diyos. Gets niyo po? Parang, para kay Jonah, hindi dapat patawarin yung mga ganoong klaseng tao sa Ninive. So, kaya nga ba hindi kita sinunod? Alam ko maaawa ka at papatawarin mo ang mga taong ito sa oras na sila ay magbago. So, yun ang ikina-emote, ikinalulungkot ni Jonah. Ngayon, emote siya dun sa tabi ng pampang. Nagtayo siya dun ng maliit na booth. Parang may silungan siya, ganon. Parang guardhouse siguro yon, no? Naawa sa kanya si God kasi naiinitan pa din siya. So, si God nagpabuhay siya ng halaman or puno na siguro malago yung shade nun. Nakakatanggal ng init. Sobrang nagpapasalamat si Jonah doon sa puno na yon kasi meron siyang masisilungan tapos hindi siya naiinitan. So after one day, nagpadala si God ng uod para kainin yung halaman, yung puno. And eventually, namatay yung puno. Namatay yung halaman. And emote na naman si Jonah. Sabi ni Jonah, mabuti pa na mamatay na lang siya. Kasi sobrang lungkot niya nung namatay yung puno. Talagang OA. Sobrang siyang nalungkot nung namatay yung puno. And ito yung pinaka gusto ko dito, yung explanation ni God kay Jonah. So, sabi ni God kay Jonah, sobra ka nang nalulungkot na namatay yung puno. Na hindi naman ikaw ang nagtanim, hindi naman ikaw ang nag-alaga. So, hindi ikaw ang gumawa ng puno na yon. Hindi ikaw ang nag-alaga sa puno na yon. Pero sobra kang lungkot na gusto mo nang mamatay noong namatay yung puno. How much more yung 120,000 na citizen ng Ninive kung papatayin ko sila. Kumbaga, ang gustong i-explain or ipa-intindi ng Diyos Ama kay Jonah ay itong mga tao na to, 120,000 na tao sa bayan ng Ninive, ako ang may lalang. Ako yung ama nila. Ako yung nag-alaga sa kanila. Hindi ba mas sobrang malulungkot din ako if mamamatay sila or if papatayin ko sila? Ikaw nga, isang halaman lang na hindi naman ikaw ang may lalang, hindi ikaw ang nag-alaga, tas namatay, sobrang lungkot mo na. How much more yung mararamdaman ko kapag pinatay ko yung 120,000 na tao ng Ninive na mga anak ko
Itong mga taga Nineveh na to, hindi nila alam yung tama o mali. Kaya nga pinadala ni Jonah ni God si Jonah sa kanila para explain kung ano yung tama, kung ano yung mali. Para malaman nila at magsipagbago sila. And nagsipagbago nga. Nagsipagbago yung mga tao doon eh. So, lilipulin pa ba sila ng Panginoong Diyos Ama? Diba? So, yun yung pinaka-highlight nung story. Yung pagpapaliwanag ni God kay Jonah. Kinompare niya yung pagkamatay ng isang puno at yung nakabadyang pagpatay ng Panginoon doon sa 120,000 na tao ng Nineveh. Yun yung gusto niyang i-point out kay Jonah. Na itong 120,000 na to, mga anak ko to, ako naglalang, ako nag-alaga. Hindi nila alam ang tama't mali. Ngayon, kaya ka nga pinadala doon para sabihin mo kung ano yung tama, kung ano yung mali. Ngayon, nagsisi sila, so papatayin ko pa ba sila? 'Di ba? Ikaw nga isang puno lang yung namatay, hindi pa ikaw yung nagtanim, hindi pa ikaw yung nag-alaga. Lungkot na lungkot ka na nung namatay. How much more ako? So yun yung pinaka-point ni God kay Jonah. Itong story na to kasi hanggang chapter 4 lang siya, hindi na sinabi dito kung ano yung naging response ni Jonah. So, siguro naman naintindihan ni Jonah yung sinabi ni God. Hindi na kasi natapos, hindi siya hindi tapos yung story. Kung ano yung naging kung ano yung sinabi pa ni Jonah, kung naintindihan ba niya si God or kung naunawaan ba niya si God. So, hindi na yun nabanggit sa Bible. Pero hopefully, sana naman naintindihan ni Jonah si God, no? Kasi, yun, ang dali naman intindihin. Pero, yun nga, ang sabi nga ni Jonah, kaya nga ba't ayaw kitang sundin eh? Kasi alam ko maawain ka, mahabagin kang Diyos. So, kung ano yung story before, hanggang ngayon, ganun pa rin ang Panginoon. Hindi niya tayo agad-agad lilipulin or papatayin. Sabi nga sa New Testament, no, kaya hindi pa tayo nililipol ng Panginoon kasi gusto niya na lahat ay makapagsisi pa para makasama niya sa kanyang kaharian. So, yun po yung story ng Jonah and the fish. Napakagandang story na talaga makikita may pagkakaiba ng nag-iisang Diyos at pagkakaiba niya sa tao. So, yung wisdom, talagang magkaiba. I think yung story or yung lesson dito sa story na to ay para sa mga Christians, sa mga Kristiyano na ako personally naramdaman ko din to. That was before, no? Mga bago-bago pa lang ako sa Christianity na parang ayoko din na i-save ni God yung mga taong kinaiinisan ko before na para sa akin wala silang karapatang magbago or wala silang chance para makapagbago. And for me, kapag itong mga taong ito na masasama ay pinatawad ni God, parang para sa akin unfair, ganun. Na bakit? Sobrang sama niyan, sobrang ano niyan, 'di ba? And ganun yung pakiramdam ni Jonah. Na parang sobrang sama ng mga taga Nineveh. Parang hindi sila deserving
Hindi nila deserve na patawarin ng Panginoon. And sobrang mali yun. Sobrang mali yun. Kasi isipin lang din po natin, makasalanan din po tayo. Pero pinatawad tayo ng Panginoon. So ano yung pagkakaiba natin sa ibang tao? Baka dahil galit lang tayo sa tao na yun, kaya ayaw natin silang patawarin sila ng Diyos, di ba? So let us give others a chance na sila man din ay makilala si God. Actually, bilang Kristiyano, it is our duty or responsibility na ipakilala si God sa kanila through discipleship Kasi tayo, kilala natin si God, tapos everyday kinikilala natin siya. Meron tayong responsibilidad to make disciples. Yun ang commandment sa atin, di ba? Hanggat kaya natin, kahit gaano kadami, i-share natin yung word ni God sa mga tao na feeling natin wala pang Diyos sa buhay nila. So, hindi lang naman tayo yung anak ng Diyos. So, huwag natin sarilinin yung kung ano yung nasa Bible, kung ano yung words ni God. So, let us share those words to these people na sa tingin natin hindi nila alam yung tama or mali. Kasi gano'n naman akala nila dahil tunay na mabait at mahabagin ng Panginoon ay pagbibigyan na sila sa mga maling gawain. So, hindi nila alam yung mga specifics. So, yun yung tungkulin natin to share with them. At maging masaya po tayo kapag meron taong nagbabago. Na tao na dinisciple natin, na nag-discipleship tayo sa tao na yan, sa grupo ng tao na yan. Tapos nakikita mo unti-unti yung pagbabago sa mga gawin nila. Let us be happy. Kasi merong isang tao or isang pamilya na makakasama naman na natin sa kaharian ng Diyos. So may reward po tayo kapag po ganun. Na nakakapagpakilala tayo sa isang pamilya kung sino ang Diyos, kung sino ang tunay na Diyos. So, yan po yung mga lessons dito sa story natin, Jonah and the Fish. So, just a recap. Number 1, maging happy tayo kapag mayroong taong nagbabago. So, lahat tayo nagkakasala and meron tayong binibigay si God na chance for us na makapagsisi at makapagbagong buhay at wala po tayong karapatan na sabihin sa kapwa natin na huwag siya magbago. Wala tayong karapatan na sabihin na hindi siya patatawarin ng Panginoon kasi lahat po tayo ay papatawarin ng Panginoon sa ating mga pagkakasala kung tunay tayong nagbabago, kung tunay tayong nagsisisi, kung evident sa buhay natin na kinikilala na natin ang Panginoon. So, number 2, huwag po tayong maging katulad ni Jonah, natatakasan yung utos ng Diyos. Huwag po tayo umiwas kasi mapapahamak lang po tayo. Number 3, ano pa ba? Share po natin yung salita ng Diyos sa mga tao na feeling natin walang Diyos sa buhay nila. So, ang gospel po ay napakabisa at karapat-dapat na ipagkalat sa pamilya, sa tao, sa grupo na walang Diyos sa buhay. So, yan po ang ating mga lessons sa story na ito. And sana po maraming natutunan, maraming na realize sa story po ni Jonah. And as we end, let us pray. Panginoong makapangyarihan sa lahat, we give you praise and worship. We acknowledge na kami po ay makasalanan at kami humihingi po ng kapatawaran.
Maraming salamat po sa araw na ito na nakapag-share po ng inyong salita. Marami pong makinig at matuto sa inyong mga salita, Panginoon. At salamat po sa inyong pagiging mahabagin at sa pagbibigay niyo po ng pagkakataon sa bawat isa sa amin para po kami makapagsisi sa aming kasalanan. Kayo po ay tunay na chance giver, nagbibigay ng pagkakataon para po hindi po malipol ang mga tao na makasalanan, Panginoon. Makilala ka pa po ng maraming tao, makapag-disciple kami, Lord, kaming mga Kristiyano po ay mapaabot po ang inyong mga salita, ang inyong mga commandments sa mga taong hindi nakakakilala pa po sa inyo, Lord, at maging masiyahin, matyaga kami sa pagpapakilala po sa inyo sa ibang tao, at wag po kaming malulungkot kapag po meron kayong mga taong pinapatawad at binibigyan pa ng pagkakataon. Bagkus, maging masaya po kami dahil marami po kami, Lord, na makakasama po ninyo sa inyong kaharian. Thank you for the people who watched this video, Lord. Ma-share po nila sa kanilang mga mahal sa buhay ang story po ni Jonah and the fish at ang inyong napakagandang explanation kung bakit po palagi kayo nagbibigay ng chances sa ibang tao. And we surrender everything to you, Lord. In Jesus' name, we pray all this. Amen. So, thank you for watching. God bless us all and see you sa susunod na episodes. Sa susunod na episode po. Bye!